Meron pa siya sinabing, hindi nyo ba alam na yung Marcoleta na yan, yan ang talagang nagbebenta ng droga sa kanilang komunidad. Yan ang kanyang ikinabubuhay. Sabi niya. Minsan, gusto ko na lang matawa sa, sino kayang inutil na tao ang maniniwala dito? I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. We are not supposed to change the rule. Ganyang katapang itong si Senator Rodante Marcoleta sapagkat nakikita niya kung ano talaga yung totoo, yun ang dapat na mangyari. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang ating mga subscribers, mga viewers at mga silent viewers ng shoutout po sa inyong lahat. At syempre pa kasama na rito ang ating mga bashers. Mga bashers, kasali kayo rito. Hanggang ngayon, mga ob-ob pa rin kayo. Kagaya ng sinasabi natin dito, ang pag-uusapan natin ay tungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Mayroon siyang binabanggit na tao na nagmumura sa kanya, laging nagmumura sa kanya at laging galit na galit sa kanya. Mamaya ipapanood natin ang video at syempre hulaan ninyo kung sino itong tao na binabanggit niya. Dito sa pananalita niya, siguro magkakaroon kayo ng idea, pero syempre hindi ko sasabihin dito at mamaya papanood natin ang video para kayo na mismo ang bahalang mag-isip. Kayo na ang bahalang humusga kung sino ba ito. Pero bago natin simulan yan, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick Reaction TV, na maghahatid sa inyo ng mga impormasyon, maghatid sa inyo ng mga kung ano-ano pang mga balita na nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Kagaya ngayon, nagkakagulo na dahil nga dito sa malawakang korupsyon tungkol sa flood control project. Pero hindi na pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa isang vlogger na nagmumura kay Senator Rodante Marcoleta. Panoorin muna natin ang video at syempre mamaya pagkatapos magbibigay tayo ng malupitang reaksyon. Tanungin natin kung sino ba talaga ito. Alamin natin kung sino ba talaga itong tinutukoy ni Senator Rodante Marcoleta. Pangangalanan niya pa kaya ito? Kaya antabayanan ninyo. Eto na, ipasok na natin ang video. Kuya Jen, okay na ba? Okay na daw. Eto na, pasok na. Totoo lang, nare-realize nila, mukhang mas tama pa itong sinasabi ng Senator Marcoleta. Totoo ka dyan. Opo. May nakita ko rito. Opo. Ako din nagtaka eh. Hindi rin ako paniwala. Baka mamaya may nagsabi lang sa kanya, wag na. Opo. Huwag ka nang magano, ganyan-ganyan. Ewan ko kung paano nangyari. Talagang 360 degrees ang pagbabalik niya. Kita nyo na? Akalain minumura niya ako. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan niya. Minumura niya ako. Hindi naman ako kumikibuna kasi sa akin wala yun eh. Opo. Yung una pa niya salita, talagang mura talaga. Hindi na makaibalat sibuyas, Meron pa siya sinabing, hindi nyo ba alam na yung Marcoleta na yan, yan ang talagang nagbebenta ng droga sa kanilang komunidad. Yan ang kanyang ikinabubuhay. Sabi niya. Minsan, gusto ko na lang matawa sa, sino kayang inutil na tao ang maniniwala dito? Kaya ang nangyari, imbes na magalit ako, alam ko may mga taong wala rin siyang mapapaniwala eh. Totoo po, Tapos kung murahin niya ako talagang, dire-dire. Sagad hanggang buto, Akalain mo meron ako napanood. Noong umpisa, nakikinig lang ako eh. Tapos bigla siyang pumihit. Alam mo kanya, si Senador Dante Marcoleta, medyo, ba't hindi ka magtataka eh? Tinawag niya ako senador eh. Dati, yung walang, gano'n eh. Yung Marcoleta. Grabe yan, Ginagit niya yung pangalan ko senador. Pinakinggan ko ngayon. Teka muna, parang may pagbabago. Opo. Sabi niya, nung mapakinggan ko siya, sabi niya, dyan sa Blue Ribbon, akalain mo kanyang, alam po ninyo kanya, galit na galit ako sa tao na yan. Inulit niya uli. Totoo po, Pero nung nakikinig ako sa kanya, sabi niya, hindi ko napansin ang sarili ko. Ngumingiti na pala ako. Nangingiti na raw siya, Walang iniwan kanya sa, nanunod ka kanya ng sayawan. Sa napakagaling niyang sumayaw, nakikita mo, Napati siya, napapasayaw na rin. napapasayaw ka na rin. Hindi naman pala ganun ang taong ito, sabi niya. Kaya lang, narinig ko lang yun. Hari na mga ako nagsasabi na ng totoo ito. Yes. Bagamat para sa akin, wala rin yung sa akin. Diba, ngayon sabi ko nga, Sen, hindi lang siya, marami pa may mga dati din po talagang pumupuna at below the belt nga mga salita eh. Pero ngayon siguro nare-realize nila na tama din naman pala. At saka
kayo po hindi kayo tumitingin sa isang partikular na politiko o tao, kundi doon tayo lagi sa kung ano lang ang totoo. Oh, may idea na ba kayo kung sino itong tinutukoy ni Senator Rodante Marcoleta? Sinabi niya na dyan, laging nagmumura ito sa kanya. Sabi din ni dyan ni Kuya Jen, pinagmumura talaga siya ng gusto nitong tao na ito. At walang ibang lumalabas sa kanyang bibig kundi puro mura. Pero nagtataka siya, ni Senator Rodante Marcoleta, ba't nagkaganito? Pero ganun pa man, mamaya bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Ipapanood ko lang ito sa inyong video kasi itong bata na ito, total ngayon ay nagkakagulo na sapagkat naalala ninyo yung nangyari sa Indonesia at saka sa Nepal. Talagang Gen Z ang mga nagsimula para baguhin yung kanilang gobyerno sapagkat kagaya rin dito sa Pilipinas, laganap din ang korupsyon doon sa kanilang bansa. Kaya ito, panoorin natin ito. Ito sana ang magsilbing ehemplo ng mga bata na kabataan natin ngayon sapagkat kagaya nga ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Totoo naman, sapagkat kung mga bata natin ngayon ganito, ang mga utak, ganito kung mag-isip at ganito ang may malasakit sa ating bansa, eto talagang masasabi natin, matutupad yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan. Pwera doon sa mga batang gumagawa, nalilis ng landas at napapabayaan syempre ng kanilang mga magulang. Panoorin natin itong bata nito, napakatapang na bata nito at saludo tayo rito sa bata na ito. Sana magbigay ito inspirasyon sa lahat ng mga bata na nanonood, lalo na ngayon sa panahon ngayon sapagkat malaki po ang ambag ninyo dito na magbabago ang Pilipinas, magbabago ang ating bansa sa pamamagitan nitong ganitong kaisipan at syempre pa para makalampag naman yung mga makakapalang pagmumuka ng mga kurap na opisyalis natin sa gobyerno. Eto na! Hoy! Pasok! Kung gusto nila akong kasuhan, kasuhan niyo ako. Kung gusto niyo akong ipapatay, papatay niyo ako. Wala akong pakialam, mamamatay rin naman kayo, mga gago. Tama. Pwede naman kayo Mauuna nga lang ako. Hindi mo makikita. Pero susunod kayo, nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kabanang bayan na ninakaw at inain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan nating hungkatin yan. Karapatan nating imbestigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as a taxpayer. Lahat tayo nagbabayad ng buwis at kinakain lamang nila. Kaya dapat nating bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kabanang bayan. Yan ang dapat nating gawin. Pero ano naman masasabi mo kay Benny Abante? Okay, ito ang mensahe ko sa son of appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon, si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! Tanga! Akalanin mo ang palpak na flood control nasa Luzon? Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM. Tapos, ang linubog ng baha, Luzon, ang iniimbestigahan, Davao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano nanalo yung appointed son ng Comelec na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, pero naupo. Nakakahiya. Oo. Kaya namin sa'yo kay Abante, utak hipon, nagalo ang tae pati utak, hindi na kayang pag-iwalayin ang tama't mali. Yun lang. Sir, opinion mo na ayaw niyang ipatawag si Magalong doon sa Senate, doon sa House of Representatives. Sino? Ayaw niyang ipatawag si Mayor Magalong. Di Abante. Ayaw nang ipatawag. Bakit kaya ayaw nang ipatawag? Kasi marami daw silang ginagawa pa. Wow! Abante, wag kang duwag! Nung mga vlogger ng DDS, pinatawag mo eh. Sabi mo ayaw mo ng fake news. Tanga ka ba? Yung mga loyalistang fake news, hindi mo pinapatawag. Pero pag DDS, ino-content nyo. Ngayon, imbestigahan yung sarili nyo at i-content ninyo ang mga sarili nyo. Bakit? Para kayong mga drug addict, mga kurakot. Ba't hindi papatawag, marami daw siyang trabaho? Samantalang pag DDS vlogger, nag-post lang. Kahit nag-comment lang, pinapatawag. Ayaw daw ng fake news. Samantalang siya mismo, fake news. Yan ang dapat natin gawin. Huwag tayong magpapatakot sa kanila. Kung gusto nila akong kasuhan, kasuhan niyo ako. Ngayon, unahin natin bigyan ng reaksyon yung video na ginawa ni Senator Rodante Marcoleta. Malamang, mayroon na kayong naiisip, may idea na kayo kung sino ba talaga ito. Pero kagaya ng sinasabi ko, hindi tayo pwedeng magbanggit dito para malaman natin kung talagang sumusubaybay kayo sa ginagawa nating mga palabas dito sa Boss Rec Reaction TV. Comment niyo dyan sa baba kung sino ang palagay ninyo, kung sino
kung sinong vlogger ang tinutukoy ni Senator Rodante Marcoleta. At mamaya may papanood ako sa inyong video kung ito ba'y talagang tumpak na tumpak at akmang-akma doon sa mga sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, bibigyan muna natin ng reaksyon. Tungkol doon sa sinabi ng isang vlogger na humahanga na siya kay Senator Rodante Marcoleta, mas magandang panoorin natin ito kung ito ba talaga yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ano sa palagay ninyo? Mamaya mag-comment kayo dyan sa baba. Eto na, ipasok na natin ang video. Kasi nakita ko paano mag-imbestiga si Senador Marcoleta. Matindi. Hindi natin maitatanggihan. Habang nanonood ako kagabi, alam naman ninyo, galit na galit ako sa taong yun. Ayaw na ayaw ko sa taong yun. Pero napanood ko siya kagabi, hindi ko napapansin, nakangiti ako. Alam mo yun, para kang nanood ng isang boxing na hindi mo, o nanonood ka ng isang sayaw na hindi mo alam na sumasayaw ka na rin pala. Para kang nanonood ng isang boxing na hindi mo alam na pati ikaw ay gumagalaw na rin pala. Diba? So, doon ko na-realize na okay naman pala. At sana, hindi lamang sa pagkakataong ito o sa usapin ng flood control projects o katiwalian tungkol sa flood control projects, makikita natin ang isang Marcoleta na nakikipaglaban. No? Nagtatrabaho para sa taong bayan. Gulat kayo, ano? Nagulat kayo. Pero hindi ko sinasabing siya. Hindi ko rin sinasabing hindi. Depende na lang sa inyo kung ano ba talaga yung reaksyon ninyo at kung tumpak ba itong video na ipinakita natin doon sa mga sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat po. At syempre ba, eto, bibigyan natin reaksyon yung bata na yon. Talagang bilib tayo, saludo sa iyo. Hindi ko lang nakuha yung pangalan nitong bata na ito. Talagang matapang, malakas ang loob nito. Ito yung mga gusto kong maging pinuno ng ating bansa pagdating ng panahon. Bakit? May paninindigan itong mga ito. Talagang hindi siya natatakot kung anong pwedeng gawin sa kanya ng mga politiko na binabanatan niya. Actually, marami ito. Maraming video na ginawa itong bata na ito, kaya nga nag-viral ito. At syempre, kahit naman ako, talagang mapapahanga, mapapabilib ako sa mga sinasabi nito. Kayo po mga kapatid, mga kababayan at mga boss, anong masasabi ninyo dito sa batang ito? At syempre, anong masasabi ninyo sa mga video na pinalabas natin ngayon dito sa ating channel? At syempre pa, kung ano masasabi ninyo sa mga nangyayari ngayon at nagaganap ngayon sa ating bansa na nagkakagulo na, at ngayon nga sa darating na Setyembre 21 magkakaroon ng pagtitipon itong mga Gen Z, kung tawagin natin, mga bata, mga kabataan ito, sapagkat noon nung 2000 millennial, ngayon Gen Z na ang tawag sa kanila. So mga bata talagang ito yung mga malalakas sa loob na gumawa, pero syempre doon sa kanilang pagtitipon wala silang hangarin kundi baguhin ang sistema ng ating bansa dahil nga sa korupsyon na nangyayari nga nito. Mga korrupt na mga politiko na ang kakapal ng mga pagmumuka na kahit kitang-kita na ng dalawang mga mata natin na ito talaga yung gumagawa. At bakit may mga senador pa na mga ob-ob din na kumakanlong sa kanila? Magkano kaya ang mga nakukuha nito, mga ob-ob na ito, lalong-lalo na dito sa ating Senate President ngayon sa Senado at ito Blue Ribbon Committee? Kayo nang bahalang humusga. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwede lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.